Hi guys! So, nagbabalik na naman ang inyong vlogger's friend Ketrolia, and for today's video, today is December 8, 2024, and medyo sinisipag-sipag tayo kayo mag-vlog. Kasi magandang araw. Ayan, tignan nyo. Nasa room ako ni Ate Baleng. Kakagising ko lang, it's 8:42 AM. Ayan yung oras, oh. 8:42 AM. Mag-vlog na agad tayo. Walang hila-hilamos. Nag-coffee lang ako. Ayan, nagkakapila ako ngayon guys dahil malamig. Sobrang lamig dito. Last 2 days, nag-negative 6 ng madaling araw. And ngayon, ayan, nasa 4 degrees ang temp for today. So, ayan, mag-vlog na tayo. May na-receive akong message pagkagising ko ngayon. May na-receive akong message regarding sa gawa daw ako ng vlogs regarding sa mga expenses namin for the first 2 months dito sa North Carolina. Pero yan, tingnan natin. Hindi ko masyadong nasundan yung expenses namin. Pero ito, yung list ng binabayaran namin monthly. So, ang ginagawa ko, bi-weekly ang swelduhan namin pareho mag-asawa. So, ang ginagawa ko every 15 tsaka every 24th of the month, dun kami nagbabayad ng mga bills namin. Depende sa inyo yun, bahala na kayo. Pero ganun, hinahati namin sila into 2 para hindi mabigat kapag isahan ng nababayaran. So, ganito guys, marami tayong sinasabi. Ito na yung gusto nyo, diba? Ay, wala. So, ayun, start na natin. So, ayun, inayos ko lang yung camera dahil nahuhulog siya. So, ayun, start na natin yung mga expenses namin dito. Para magkaroon lang din kayo ng idea kung magkano. At kami nagtatanong pa pala kung kaya ba ng isa lang yung nag-work dito for the family of 4. Nung first 2 months namin, kaya naman. Medyo sobrang hindi naman sobrang tipid, pero kailangan talaga magtipid. Bawal ang masyadong magastos. Ganyan kung mag-isa lang yung nag-work. Pero kaya siya guys. Personally, kaya siya. Ito, sabihin ko na kung magkano yung mga binabayaran namin. So, first na main gastos namin dito is yung rent namin dito sa bahay. So, ang apartment namin is 2 bedrooms, 1.5 bath. Yung isa may shower, yung isa wala. And, yung parking niya free kasi ang dami namang parking sa labas. Nakikita nyo naman minsan sa video may maraming space sa labas. Ano pa ba? So, wala kaming binabayaran sa park. So, apartment talaga. Included sa apartment ang rent, ang internet namin, which is $60. Spectrum. Tsaka cable, kasama na yon. Ano pa ba yung kasama? Basta ganyan. So, ang binabayaran namin sa house namin is 1.5 plus. May kita kayo, may iba dito, may mga may kita pa kayo na mas mura doon. Mayroong mga 1.3 to 1.4, ganyan. Mayroon ding mas mahal sa 1.5, may mga 1.6, 1 to 1.8 to 2,000. Depende kasi sa ano yun eh. Sa apartment, kung kailan ginawa, ganyan. Kung ano yung mga amenities. Pero ito, okay na kami dito sa 1.5. Kasi malapit lang sa hospital, parang 3 to 5 minutes away. Mga 3 minutes nga lang siya. Minsan sa umaga kapag hinahatid ako ni PJ, parang 3 minutes nandun na ako. Kaya umaalis ako dito minsan sa house, mga 5 minutes before 6, ganyan. Or quarter to 6, ganyan. So, ganon. Depende sa depende kung gaano. Depende kasi nagre-range dito yung mga apartment. Depende sa yung mga establishments around your apartment, mga ganyan. So, ganyan, it varies talaga guys. So, ayun nga, sa amin, sa apartment namin, 1.5 plus. Then, yung car namin, di ba na video ko yun kung ano yung car namin, yung RAV4. Hybrid siya. So, hindi ko alam kung mahal to, pero yung binabayaran namin monthly sa car is $765. Yun, $765 for one car. Syempre, kapag may car ka dito, kailangan mo ng car insurance. So, kami, ang car insurance namin, sa Progressive kami, diba yung first month namin, parang nag-240 yata yun sa Geico. Then, nag-shift kami sa Progressive kasi nga, diba, parang na-vlog ko yun na tumaas kami ng $100 per month. Then, ayun, naghanap kami ng panibagong car insurance. So, sa Progressive na kami ngayon, ang binabayaran namin is nasa $150
150. Hindi ko pa, i-vlog na lang natin kung ano yung mga included doon sa insurance na yun kasi hindi ako masyadong familiar kung ano yung mga included doon sa insurance na yun. Pero yun yung binabayaran namin sa car insurance sa one car, 150 per month. Then, next is syempre yung phone. Phone namin, dumating kami dito ni PJ, pareho kami may phone from Philippines. iPhone, parang phone namin nun sa Philippines. Pero ako ano ba tawag doon? Nagpa-upgrade, ganyan. Parang iPhone 13 ang phone ko noon, tapos parang, ayun, swap ba tawag doon? Yung basta nagpa-upgrade ka ng phone, ganyan. So, nag-iPhone 15 ako, may dinagdag lang kami sa bill. Tapos si Daddy, kumuha siya ng plan ng iPhone 16. So, ang total ng binabayaran namin is $210. So, ang $210 na yun, guys, unlimited na yun, call, text, data, ganyan. Then, 4 SIMs na yun. 4 lines na pala, I mean. Ako, si Daddy, si Ate Baleng. Yung kay Lupi, wala naman siyang phone at iPad lang naman meron siya. So, may extra pa kaming SIM dito. Yun, yung binabayaran pa rin namin siya monthly. Ang monthly namin nga sa phone lines, lahat na yun, kasama na yung upgrade ng mga phones namin, ganyan. Na 4, nasa 210 yung binabayaran namin. Then, another na pinagkakagastusan namin, yun, sa T-Mobile kami, so kung search doon, makakales kayo kapag hindi kayo kumuha ng panibagong phone. Kung dalawa lang naman kayong lines, mas makakales kayo. So, maraming factor bakit ganun lumaas yung phone lines namin. Kasi nga, kumuha kami ng bagong phone, plus 4 yung lines namin. So, ayun, may mga factor kung paano nag-range. Tingnan nyo na lang kung kumakales kayo kapag dalawa lang muna kayo. Sa amin kasi kailangan namin may phone din si Ate Baleng kasi sa middle school na siya. And, allowed naman sila mag-phone sa school, pero ayun, syempre bawal sa classroom, ganyan. Kasi, tsaka minsan kasi, like, kunyari, walang bus, mag-message si ate na kailangan siya sunduin, ganyan. May bus naman actually, pero minsan kasi parang walang driver ba, ganyan. May mga times lang, hindi naman weekly, pero may mga times na ganun nangyayari. So, much better na meron siyang phone para makontak niya agad kami kung may mga ganong problem. Then, another is electric. Electric namin, nagvary siya between 90 to 120. Parang ang last November, parang nasa 110 or 100 yata yung electric namin. So, depende sa gamit ng aircon yun, guys. Ngayon, hindi ko pa alam kung magkano ang bill namin ngayong December. Parang lagi kami nag-heater kasi sobrang lamig ngayon dito. So, laging gamit yung electric namin. Yung electric namin, kasama na dun yung yung sa luto namin, syempre sa dishwasher. May electric din yun sa washing machine, ganyan. Lahat dito sa apartment is electric, wala ng gas. So, puro electric kami. Yun yung range namin, 90 to 120. Nung mga August yata, mga October yata yun, medyo bumaba kami kasi hindi kami nag-aircon madalas. Parang nasa 90 lang yata yung bill namin nun. So, depende sa gamit yun ng aircon, ng mga gamit sa bahay, kung magkano yung monthly bills nyo. So, ganun nire-range namin. Then, sa water kasi namin dito sa apartment, depende rin yun sa gamit. Syempre, gaano kayo kadalas maglaba, sa dishwasher, ganyan. Tapos, meron pa kami yung mga pest control, and ano pa ba? May mga insurance, ganyan. So, total na yun, ito-total ko na kasi parang isang lang yun eh. Parang isang singilan lang sa amin dito sa apartment. Nasa i-range ko rin siya ng 100 to 120. Kasi yung nakaraan, parang nasa 110 yung bill namin sa mga ganun. Kasama na pest control, sewage, water, ganyan. So, bahala na. Then, ano pa ba isang, parang, yung gas naman. Yung gas namin, guys, since hybrid yung sasakyan namin, ang sabi ni Daddy, parang yung $25 is good for 2 weeks na yon. So, na yun, kasama na yung pagpasok niya sa work, paghatid niya sa akin, paghatid niya sa mga bata, paglakwatsa namin every weekend kapag off siya.
or weekly kapag magkapasabay kami ng off, ganyan. So, medyo matipid, $25 per 2 weeks. So, $50 per month yun. So, ganun nag-range yung aming gas. Kasi so far, this November, parang hindi kami lumabas. I mean, hindi kami nag-out of state. Lumalabas lang kami ng mga 30 minutes to 1 hour away from us dito sa apartment. Pero, within North Carolina, wala pa yung talagang out of state. So, ganun. Maabot siya ng 2 weeks yung $25. And, kung tatanungin nyo kami, so, ayun. So, ang expenses kasi dito, depende rin kung magkano ang salary or yung per hour nyo. So, sa amin nun, sa mga range na yun, yun din yung nagastos namin before, nung first 2 months, or hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung gastos namin. So, kakasya naman yung sweldo. Ano siya, tawag doon, depende sa gastos nyo. Ayan, grocery pa pala. So, sa grocery, nag-aalat ako ng 800 to 1,000 per month kasi nag-grocery kami dito by weekly din. Kasama na yun lahat ng food. Marami na yun guys. Yung 1,000 na yun, nandun na yung minsan yung mga damit, yung mga ganyan, mga necessities. Ano pa ba? Basta lahat ng kailangan, nandun na yun. Kasama na yun sa groceries, shopping, ganyan. Kasama na yun. Then, yung mga eat out sa labas, depende rin. Minsan, gagastos ka ng 200 by weekly or 100 by weekly kasi hindi naman every week ka lalabas. Parang every weekends ka lang naman lalabas. So, ayun yung mga kailangan yung isipin ng mga gastos. Kung may magtatanong kung may nasa-save ba, yes, may nasa-save ako before na ako lang yung nag-work. Yun nga lang, syempre, kapag ikaw lang mag-isa nag-work guys, kailangan talaga tipid kayo as a family. Hindi pwede yung magastos, hindi pwede yung masyadong maluho. Kasi, syempre, isa lang yung working, diba? Isa lang yung source of income. Pero kung dalawa na kayo nag-work, kahit paano may extra, ganyan. Pero syempre, hindi naman pwedeng lahat yon is ilalabas. Dapat may savings pa rin kayo as a family. Kasi paano pag may mga emergency na kailangan mong may babayaran ka, ganyan. So, ayun, sana nakatulong tong video na to. Actually, marami nagtatanong kung ano ba, tawag dito, kakayanin ba mag-isa lang? Kaya ba mag-isa lang muna yung mag-work? Yes, kaya. Kinaya nga namin eh. Tapos, feeling ko noon, nung time namin, medyo maluho pa kami. Hindi man so maluho, pero alam nyo yun, parang may mga nabibili kaming hindi naman namin super need, ganyan. Siyempre, iba pa rin kasi pag may kids ka, 'di ba? May mga pabili si mami, pabili kay mami, pabili ng ganito, ganyan. So kung hindi naman kayo magastos talaga, kung minimal lang naman ang mga gusto ng mga bata or new as a family, may ma-save kayo, guys. So ayun lang, sana nakatulong tong vlog na to. Compute nyo sa salary nyo kung magkano talaga yung kailangan nyo. Or, pasok ba yung salary offer sa inyo, sa mga gastusin dito sa pupuntahan nyo, ganyan. So, dito ako sa North Carolina, yun yung monthly expenses namin. And yun lang guys, thank you for watching this vlog. Bye!